Magandang araw sa inyo mga banateros. Grabe ang init nito. Ang balita na to, kinausap na daw ng mga militar si Pangulong Duterte. Naku po. Matindi ho itong balita na ito. Pero mamaya natin pag-uusapan yan dahil mamaya meron pa tayong mga ibang itatakil na issue dahil umiinit po ang issue. Dito po sa nangyayari ho kay Pangulong Vice President Sara Duterte. Pangulo na, Vice President. Hindi kasi naiinip na ako eh. Naiinip na talaga ako. Gusto ko na siyang maging Pangulo ng Pilipinas. Kaya ang tawag ko na Pangulong VP Sara Duterte. Anyway, pag-usapan muna natin yung nangyari ho na tinanggalan di ba ho siya ng escort. Tapos ang dami pang tinanggal pa ho yung mga pulis sa Davao. Naku po, tapos kakasuhan pa siya. Nako, ang dami nating pag-uusapan ngayon ha. Ito ha. Unahin natin ito. Pasok. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang ilang isyong kinakaharap kabilang ang mga inihahandang kaso laban sa kanya at ang usapin ng pagpapa-impeach sa kanya. Nako. May tugon din siya sa Quezon City Police na nagsampa ng reklamo laban sa kanya mula Zamboanga City. Tinutukan niyan live. Ang daming... Alam mo, dyan ako, nakakaano talaga, no? Kaya hindi talaga mapapagkatiwalaan tong Congress eh. Dati deny pa sila ng deny. Dati sinasabi nila, hindi, wala naman talagang planong i-impeach si BP Duterte. Wala naman. Hindi ko nga alam kung saan nila nakukuha yung ganyang Tingnan mo na ngayon. Sabi ko sa inyo, napakasinungaling niya mga animal na yan sa kamera eh. Talagang niya mga yan, di mapapagkatiwalaan niya pag bumuka mga bibig niya. Ni Marisol Abduraman. Marisol? Nagpunta dito sa Zamboanga City si Vice President Sara Duterte para mamahagi ng tulong. Sa press conference, sinabi ng bise na natatawa na lang siya sa mga isinampa at inihahandang... Ako pumunta ng Zamboanga. Naku. Baka totoo. Naku. Mga reklamo laban sa kanya. Paniwala si Vice President Sara Duterte, hindi tatayo ang mga inihahandang reklamo laban sa kanya. Kabilang ang sinasabi ng National Bureau of Investigation na grave threat at posibleng paglabag sa anti-terror law. Dahil sa kanyang sinabing kung Alam mo, yan muna unahin natin. Gusto ko lang magkomento dito. Mantakin mo, etong anti-terror law na ito, nung bill pa nga lang yan, sinuportahan niya ng mga Duterte. Kasi nga, gusto natin yan eh, di ba? Yung anti-terror bill na yan, eventually naging law na, kaya anti-terror law na ngayon, di ba? Pero yung anti-terror law na yan, ang pinaka-ugat niyan ay gusto nating mabilisan na makundina itong mga NPA, mga komunista. Di ba? Itong mga teroristang NPA na ito, sila yung gusto natin mabilisang mahuli. Kaya nga ginawa yung anti-terror law. Mantakin mo mga kababayan, bumaligtad ang mundo. Yung mga komunista pa at mga terorista pa ngayon, ang tila bida. At yun pa, ang ginagamit ngayon, itong batas pa na ito, ang ginagamit para usigin ng isang matinong vice-presidente. Kesa na usigin yung mga terorista, sila pa ang bida ngayon sa kamera. Tapos, etong BP na to na matino, nagsisilbi sa bayan, sa kanya pa gagamitin yung anti-terror law. Ang bira naman yan. Nakakatarantado talaga no? Ang sa akin, bakit ganun? Sabi nga, the spirit of the law is to make it fast, di ba? Yung uusig, pagkukonvict sa mga terorista, pero ginagamit laban dito kay Vice President Sara Duterte. Noong una nga ginamit siyang kay Tebes Mantakin mo yan ang ginamit nila kay Tebes. Meron ng terrorist group daw si Tebes. Ayaw niyong maniwala. Kami mga banateros, isa kami sa mga nagsasabi noon. At marami sa inyong hindi naniniwala. Ay iniisip ninyo, hindi naman kakampihan si Tebes, di naman ganyan. Pero kasi kami, nawala yung due process Talagang naging kontrabida lang si Tebes dahil kontrabida siya
in terms of negosyo doon sa Negros. At the same time, hindi siya sumusuporta kay Romualdez. Kaya siya naging kontrabida. Tapos, kung ano-anong kinaso sa kanya. Kasama na tong anti-terror law na ito. Ayaw niyong maniwala nun. Oh. Ngayon, eto na. Same playbook, sabi nga ni Vice President Sara. Same playbook. Kung ano yung ginagamit kay Tevez nun, ginamit sa kanya. Kasi hanggang kailan tayo hindi papalag sa ganyang klaseng walang due process? Panoorin natin. Siya, may kinausap siyang papatay din kay Pangulong Bongbong Marcos. On face value, it will not hold water. And then, ang pangalawa is yung grave assault. I believe, pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Ginawa na raw ito ng Marcos administration ng kaso. Ngayon, property and assets na. Naku, parang ginawa din kay Tevez. Oh, lahat ng property, tsaka kinuha. Ano ginawa? Pati yung mga legal na pasugalan doon sa Negros, kinuha, inilipat sa kalaban niya. Si dating Congressman Arnolfo Tevez Jr. Tanong ako sa Negros kung anong nangyari doon kasi nga tinitingnan ko yung ginagawa nila and they're doing the Arnie Tevez playbook. Ang ginawa nila doon, pumasok sila sa mga bahay, mga properties. Nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong baril. Oh, 'di ba? Natandaan nyo, diniscuss na namin 'to noon eh. 'Di ba? Ayaw niyong maniwala eh. Sinasabi na namin sa inyo 'to, tinarantado si Tevez noon eh. Pumasok, nagtanim. 'Di ba? Iyon ang sinasabi ni VP Sara Duterte na kailangan nating bantayan. Bakit? The same playbook na ginawa kay Tevez noon, maaaring gawin na sa kanya. Tingnan mo, one of these days, pag nakasuhan yan, magre-raid yan sa bahay, may clearing team, tapos magtatanim na kung ano-ano. O, di ba? Ayaw nyo maniwala nun eh. Yung iba pa, nagagalit pa iba mga Duterte supporter, ba't daw namin pinagtatanggol? Di namin pinagtatanggol. Doon lamang tayo sa tama. Alam natin na tinarantado talaga yung mama. Even if mukhang, alam naman natin, si Tevez merong, alam mo yun, may imahing parang, alam mo na, palaban, di ba? O imahing laging palaaway. Pero tandaan natin, hindi porket ganon, hindi na dadaan sa due process. Anong nangyari nun? Wala na. O, tanungin ninyo kung sino gumawa doon. Sige! Sino ang head ng raiding team nun? I-google ninyo. I-google ninyo kung sino raiding team nun. Oh, i-google nyo ngayon kung sino ang namuno din sa KOJC. Oh, ngayon, i-google nyo rin kung sino dito. Almost the same people o kaya related with one person na dumidiskarte niyan. Ibig sabihin, iisa talaga yung direksyon. Iisa ang director nitong mga ginagawa kay BP. Kung ano-anong mga posibleng illegal na mga bagay, kasama na droga, ganon. Pagkatapos, papasok ang search team. So sa pinang pagpapa-impeach umano sa kanya, pwede daw nila itong subukan. They can always, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako. Muli namang iginit ng bise na active at totoo ang banta sa kanyang buhay. At may duda si Duterte kung bakit hindi ito pinapansin ng administrasyon para daw makaupo si Speaker Martin Romualdez. Grabe ito sasabihin ni BP dito. The Vice President is the first in line. So ibig sabihin, the stake
is required, is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi pag nawala ang Presidente, siya yung susunod. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ng reserve mo, pipili sila doon sa mga members ng Congress. Baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Hindi na sila masusunod sa Constitution. Tungkol naman sa isinampang reklamo ng Quezon City Police laban sa kanya at sa hepe ng kanyang security sa gitna ng magulong paglilipat sa ospital sa kanyang Chief of Staff noong Sabado, sinabi ni VP Sara na maghahain din siya ng sarili niyang reklamo. Grabe ito ha. Tandaan ninyo, according to the law, pag nawala ang Vice President, mamimili ang Presidente. Ito, sabi dito, babasahin ko lang ha. The President can nominate a new Vice President from the Senate or House to fill the vacancy. Kaya nga ang tanong ni Madam VP Sara dito, bakit hindi pinapansin yung threat, na documented threat sa akin? Diba kaya nga inaano niya si Anyo, bakit ganun? Na tila hindi ata binibigyan o tinutuunan ng pansin yun, na meron talagang threat na nangyari sa akin. Documented daw po ito ha. Hindi lang nire-reveal ni VP Sara Duterte sa public, pero kita nyo naman, siya na mismo nagsabi, documented threat po ito. Kaya nga ang tanong dito mga kababayan, hindi kaya pinapansin dahil gustong mapalitan na si VP? Dahil tandaan ninyo, according to the law, it is the President who would choose his Vice President. It's either from the Senate or from the House. O sino po ba malapit? Sino sa tingin nyo ang gagawing Vice President? Ako nga, may hinala ako. Teorya ko lang naman. Teorya ko lang. Kunwari laang, okay? Kunwari laang, may mangyaring hindi maganda kay Vice President. So, papalit. Halimbawa, pinalit ni President Marcos si Romualdez na Vice President. Wag naman sana na kunwari lang may hindi rin magandang nangyari sa presidente. So sino ngayon na magiging presidente? Nakita nyo na yung picture? Malupit po yan. Kaya nga, hindi ko maintindihan bakit di pinapansin. Parang binabaliwala lang daw, sabi ni Pangulong, ni Vice President Sara. Ayan, sinasabi niya dito. Ito. Hindi na sila masusunod sa Constitution. Tungkol naman sa isinampang reklamo ng Quezon City Police laban sa kanya at sa hepe ng kanyang security sa gitna ng magulong paglilipat sa ospital sa kanyang Chief of Staff noong Sabado, sinabi ni VP Sara na maghahain din siya ng sarili niyang reklamo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Hiningan pa namin ng pahayag ang mga nabanggit ni Vice President Duterte. Ayan ayan. So, mga kababayan, yan po ang yan po ang senaryo ngayon, di ba? Na kesyo ang pagsagot ni VP Sara Duterte about doon sa threat na sinasabi nilang ating gobyerno. Sinasabi doon daw sa binitawan ni VP Sara Duterte ay isang threat daw kay Marcos. Alam mo, ang ganda nga nung sinabi ni VP Sara Duterte dito. Panoorin nyo na lang doon sa isa kong video. Yung sinabi niya po doon sa press con na yan Sabi niya doon sa press con na yan, bakit ba nila tinatighten daw yung security ni Marcos? 'Di ba? Sabi niya,
bakit nyo tinatighten ng security ni Marcos o ng presidente? Bakit nyo ba, tandaan ninyo, yung sinabi ko doon isang araw na pag ako namatay, may inutusan na siya yung papatay daw dito kay Marcos, kay Araneta at saka kay Romualdez. So ibig sabihin daw, pag siya namatay. So the condition is pag siya namatay. So bakit mo hihigpitan ang security ng presidente? Wala naman threat unless may planong patayin siya, si Vice President. Magkakaroon laang ng threat pag yung unang sinabi ni BP, pag pinatay siya. So ibig bang sabihin nun, sabi niya sa Malacanang, kaya ba kayo naghihigpit dahil may plano kayong patayin ako? Tama, di ba? Logic says simple lang eh. Bakit kayo naghihigpit? Papatayin niyo ba ako? Kasi the only way na papapatay ko kayo ay pag pinatay niyo ako. Babangon ako sa aking kabaong. Mumultuin ko kayo. Ataking ko kayo ba natutulog? Di ba? Doon pa lang, simpleng-simple na mga kababayan eh. Doon pa lang sabi nga niya parang, bakit kayo masyado napapraning? Napapraning ba kayo dahil talagang may plano? Sabi ni BP to dahil may plano kayo? Nagurgur rin siya? Ang lupit nun mga kababayan Hindi, wala akong biro Kanina nga po ako po ay nagpunta doon sa EDSA. Ako po ay bigay ho lang kapirasong speech doon. Alam nyo, marami po kasi ako nababasa sa social media. Sabi doon sa social media, sinasabi nila, wag nyo lang patayin si wag nyo lang ikulong si BP, magwawala ang tao, wag nyo lang Alam nyo mga kababayan, tuwing nakakabasa ako ng ganun, yung may mga ganyang klaseng comment, naiiling ako Sabi ko, ano to, iintayin nyo muna? Iintayin nyo po ba muna na may mangyari sa Vice President bago kayo magpahayag ng inyong saloobin sa labas sa EDSA? Again wag po kayong matakot. Dahil nasa Article 3 po ito ng Constitution Bill of Rights. Freedom of speech. At the same time, freedom to assemble. Pwede kayong magtipon-tipon at ilabas ang hinaing ninyo sa gobyernong ito. Wala hong illegal doon. Wala hong bawal doon. Kaya nga meron akong nakikitang mga posts sinasabi doon, merong intelligence na wag pupunta sa lugar na ito because magkakaroon ng hindi maganda, merong putok na sasabog. Ang putok lang na sumasabog doon yung kilikili. Kasi siyempre pag pawis na pawis ka na, ang tagal mo na nandun, iba na siyempre ang natin. Kahit po ako. Pag nagtagal ako doon, expire yung kilikili ko, yun lang po ang pumuputok Pero wag ko kayong matakot kasi yan ang pinalalabas nung iba matakot kayo kasi unang-una, bawal yan. Pangalawa, magagalit ang gobyerno niyan. Maki-KOJC kayo. At the same time, naku po, baka delicate yan, may mangyaring hindi maganda. Plaza Miranda kayo dyan. Wag po kayo maniwala dyan, mga kababayan. At wag naman po sanang puro sabi na lang tayo. Hindi! Pag hinuli talaga si BP Sara Duterte, maglalabasan ng tao. Hintayin nyo pa? Pag-aantay pa po ba tayo? Hindi, ako again. Sinasabi ko ito at lilinawin ko paulit-ulit. Hindi po ako pabor sa isang rebellion. I don't like that. Bakit? Tandaan ho natin, yan ho ay mali sa paningin ng Panginoon. Rebellion, whatever form, is not for me, tama. At ayaw ng Panginoon niya. As a matter of fact, don't ever forget, Lucifer is a rebel angel. Kaya hindi ako pabor dyan.
Pero, pabor po ako na ilabas at ipahayag mo ang iyong saloobin. Pabor po ako dyan. Magtipon-tipon tayo upang pag-usapan at ilabas natin ang hinaing natin. Kailangan kasi ito para maalam mo yun, magising ang mga politiko. Kasi nga, tandaan ninyo, power emanates from the people. Not just in writings. Pero mga kababayan, pag nakikita po ng mga politiko, pag nakikita na po ng mga opisyal ng gobyerno, tayo na, hindi na namin naloloko taong bayan. Ha? Medyo maaano na po sila. Mapapraning na po yan at baka ayusin nila yung kanilang paninilbihan. Ganon din ang mga kasundaluhan. Baka magising sila na tingnan nila, are we still serving the Constitution o are we serving people in the authority? Kasi magkaiba po yun eh. Tandaan ninyo, magkaiba po yung nagsisilbi ka sa mga politiko at nagsisilbi ka sa konstitusyon. Yun ang gusto natin mga kababayan. Ang gusto natin, tanungin ng mga uniform personnel sa kanilang puso't isipan, are you still serving the Constitution? Sabi nga ni Pangulong Duterte, kung ang sagot nyo, yes, di palakpakan. Wala ho tayong sinasabing kudeta, wala, hindi ho tayo agree sa ganyan. Hindi ho tayo agree sa kaanumang rebellion. Ang gusto lang natin, magtanong, etong mga sundalo, kapulisan, nagsisilbi pa po ba tayo sa taong bayan? Nagsisilbi pa po ba tayo sa konstitusyon? O sunod-sunuran na lang kayo sa nagbibigay ng budget sa inyo? Bakit kanyo? O ito, panoorin ninyo ito ha. Magandang hapon, Lea. Ano ba ang mga reklamo na isinampa ng pulisya kay Vice President Sara Duterte? Magandang hapon sa iyo, June. Mga reklamong direct assault, disobedience to the person in authority at grave coercion ang isinampa ng Philippine National Police laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi nangingimi ang Philippine National Police na magsampa ng kaso anuman ang posisyon ng nakagawa ng paglabag sa batas. Ito ang binigyang diin ni Quezon City Police District Director, Police Colonel Melesio Buslig, nang maghain ng kaso laban sa pangalawang Pangulo. Nobody is above the law. So kung meron paglabag, ay ating kasampahan ng kaso. Sa video sa paglilipat sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC, kay Attorney Laika Lopez, ang Chief of Staff ni BP Sara noong Sabado, makikitang kinausap hanggang sa tila sinigawan ng Vice Presidente ang naka-uniforming pulis na nakilalang si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Si Lieutenant Colonel Villamor ay isa ring doktor na siyang aalalay kay Attorney Lopez habang inililipat ito sa ospital. Makikita rin ang umano'y pagtulak ng lalaking nakasuot ng gray na polo shirt kay Lieutenant Colonel Villamor. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, nakilala ito na si Colonel Raymond Dante Lachica, hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group. Ang insidente, hindi kayang palampasin ng PNP. Isipin mo yun daw yung pagtulak, yung pagtakip-tapik ng ganun. Unang-una mga kababayan, ano po ba ang mandato ng security escort ng Vice President? Tulad nga na sinabi ko sa rally kanina sa EDSA, alam nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga PSG, no matter ano ang katungkulan mo, senador ka man, sekretary ka man, kaibigan ka man ni Duterte, congressman ka man, pag ikaw humarang, talagang tatabigin ka. Kasi trabaho nila yun na tinatabig po nila lalo na pagdadaan ng presidente. Ganon din po sa vice presidente. Trabaho po nila, walang ano yan, walang, ay hindi, VIP to, hindi pwedeng tabigin to. Dyan mga kababayan, halos saraduhan na nga si BP Sara Duterte, ipiti na nga siya. Diba? Hindi na siya sinusunod ng pulis.
Naturalmente, kung ikaw yung commander, kasi commander to ng security escort ni BP, abay naturalmente, tatabigin mo. Naturalmente, puprotektahan mo ang Vice President. Trabaho niya yun. Gago ba kayo? Sorry ako nagtatanong lang, gago ba kayong lahat na nandyan? At sasabihin ninyong direct assault yan? Trabaho niyo yan eh. Trabaho nung escort ni BP na to make sure kahit sino yan, naka-uniforme yan o hindi, tatabigin yan. Buti nga hindi tinulak eh. As in, ginanon lang ngayon. Inanon lang ng ganyan eh. Tulak ba yun? Ang laki-laki niya? Ano to? Iyakin? Ang laki-laki niya, tulak ba yun? Tingnan ninyo. Oh, ayan oh. Ayan, tingnan ninyo to ha oh. Ayan. Ay isa ring doktor na siyang aalalay kay Atty. Lopez habang inililipat ito sa ospital. Makikita rin ang umano'y pagtulak ng lalaking nakasuot ng... Pagtulak ba yun? Putang... Tanga ba kayo? Ginagalit nyo ko eh. Nakakita kayo sa pinto ng push at saka pull? Alam mo yung push? Push. Di ba meron sa pinto nun tulak at hila? Sa Ingles, push. Push and pull. Na hindi ko maintindihan, pag sinabing push, ipupull ng tao. Pag sinabing pull, ipupush ng tao. Ano ibig sabihin ng tulak? Hindi tulak ng droga, ha? Iba yun, iba yun. Pag sinabing tulak, tulak. Pag tumingin ka sa pinto, pag nakasulat dyan, tulak, ganun ba? Push? Tinulak daw. Tulak ba yan? Ay, tingnan nyo, tulak ba yan? Oh. Ay isa ring doktor na siyang aalalay kay Atty. Lopez habang inililipat ito sa ospital. Makikita rin ang umano'y pagtulak ng lalaking nakasuot ng tulak ba yan? gray na polo shirt kay Lieutenant Colonel Baka pwede pa tabig. O hawi, okay pa ako. Pero tulak ba yan? Alam nyo mga kababayan, sinosobrahan ninyo yung pulbos na yan ha? Masyado nyo nang hinihit-hit sa mga pulbos na yan. Kaya yung pag-unawa ng ibang tao dyan, hindi ko na lang papangalanan kung sino ha? Kasi hindi ko pinagtutukuyan yung mga pulis dito ha? Ang tinutukoy ko yung mga vlogger na nagsasabing, tingnan nyo na, tinulak naman talaga eh. Gago, tulak ba yan? Ano ka, bulag? Ang tulak ganon. Yamor. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, nakilala ito na si Colonel Raymond Dante Lachica. Tulak ba yan? Vice Presidential. Hindi nga siya gumalaw eh. Ano mo sabihin ng gumalaw? Hindi man lang siya napuwersang gumanon. Kung talagang tinulok siya, babalalaglag ng ganyan yan. Wala eh. Bobo naman ang Ewan ko sa inyo. Tadya ba talagang tanga na kayo? Kung sino may nagsasabing tulak yan? Security and Protection Group. Ang insidente, hindi kayang palampasin ng PNP. Ito ang Sabi nito, ang insidente daw hindi kayang palagpasin ng PNP. Pero ang AFP, kayang palagpasin na hindi ipagtanggol ang kanilang tauhan. Nakakaano, ako nasaktan ako dyan. Dahil marami tayong kaibigan sundalo. Hindi man lang naipagtanggol ng AFP chief etong tao niya. Sir, walang tulak ko dyan. Instead, ang statement na binigay mo sa media ay parang hindi dapat maging kumikiling sa politika. Sir, hindi po siya kumikiling kung nagbibigay ng political statement. Anong ginawa niya? Ginagawa lang niya yung trabaho niya. Sir, kung ganyan naman pala, wala na talaga magsisecure kay Vice President. Mantakin mo, ginawa mo yung trabaho mo, hindi ka pinagtanggol ng boss mo. Paano? Paano nasusunod yung mga ibang AFP na security ni Vice President magpe-perform ng kanilang duty if you cannot defend your people, AFP chief? Again,
Naaawa ako sa mga sundalo na ito. Kasi parang, sandali, ginawa ko yung trabaho ko Ginawa ko Ang trabaho ko, protektahan ng Vice President. That's my mandate as the commander nitong BPSG na ito. Tapos, nung pinagtanggol ko, yung ginawa ko yung trabaho ko, ako pa ngayon ng parang ang dating masama. Parang awa naman. Wag naman po tayong ganyan, nakakaano na Sa kanila na magsampa ng kasong kriminal na direct assault, disobedience to the person in authority at grave coercion. This is obviously can qualify to a case of direct assault. In fact, pwede po itong masabi na qualified direct assault because he is also a public officer. Malinaw po sa ating mga batas. Ewan ko, madam. Noon ka pa sa KOJC ka pa, ganyan ka na. Tanungin ko nga kayo mga abogado dyan. Meron po ba tayong mga abogadong subscriber? Direct assault ba? Direct assault na yung ginawa. Ang job description mo, protektahan ng Vice Presidente, kahit sino pa yan. Tapos biglang naging direct assault yun. Ang sakit nyo sa bangs. Na kung ikaw ay public officer and you lay hands against agents of a person's authority whose presence there is by virtue of his performance of his official duty. He was directed to assist the patient and yet he received some cursing, but he exercised self-restraint at hindi po pumatol, but you can see in the video na tinulak po siya mismo. Sinabi ni Brigadier General Fajardo. Ikaw pala nagsabi. Ngayon ko lang nalaman ikaw pala nagsabi nung tinulak. Wala po bang push and pull yung pintuan nyo? Wala ba nakalagay sa pintuan nyo ng push and pull? Para hindi mo malaman ang ibig sabihin ng push at saka ng pull? Tulak at saka hila? Ang bira, oo. Abogado pa pala ito. Brigadier General pa man din ito si Madam. Push and pull lang, hindi pa naintindihan. Sakit mo sa bangs, Madam? Nagkaroon ng konting komusyon sa gagawing paglilipat dahil sa panghimasok ng pangalawang Pangulo sa utos ng mga mambabatas na dalhin ito sa VMMC. There were interference at instead of sa veterans po ay dinala po siya sa St. Luke's po. So obviously there are some interference. Ma'am, did you sakit mo sa bangs? Ang sakit mo sa bangs? Because I was there. And it was all nasa live. Madam, pumunta mo. Ito nga ang ginawa ninyo Ang sabi, dapat sa St. Luke's dadalhin. As a matter of fact, nasa Google Map ko na St. Luke's. Kasi mula sa Congress galing ako doon, may video ako doon. Pupunta na ako ng, saan daw dadalhin, ambulansya. Sa St. Luke's. Okay, St. Luke's. Tapos biglang, habang nanonood ako sa aking cellphone, biglang sabi, hindi pala St. Luke's, veterans. So, ibig sabihin, sa veterans dinala. Walang interference na dinala sa St. Luke's. Hindi yung papunta sa veterans, ang nangyari, dinala sa St. Luke's, hindi sa veterans. Ma'am, mali ka dun Dinala sa veterans. Then after that, hiniling ng pamilya na dalhin sa St. Luke's. That's the time na nangyari ang sarado ng pinto. Munti ka nang ipitin ng pulis nyo. Yung BP na yan. Si BP Sara Duterte. That's the time na dinala na sa St. Luke's. There were no interference doon. Tapos, ibinalik uli sa veterans. When you say interference, ibig sabihin, dapat dadalhin dito sa point A, pero ginawa, dinala sa point B. Walang ganun. Kasi ang gusto ninyo, dalhin sa veterans, dinala naman dun. O tapos, nagkaroon ng negotiation, kaya dinala sa St. Luke's. So, there's no Ayoko na mag-abogado. Ayoko na talaga. Kung ganyan din naman ang iriresulta ko.
resistance and disobedience po na nangyari po dyan na pinwersa po. Forced transfer po ang nangyari po dyan. Bukod dyan, Forced transfer? May negosyasyong nangyari, forced transfer. In-assist pa nga. Kinonboy pa nga. May gali, ang sakit mo sa bangs. Kinonboy pa nga yan ng mga pulis papunta sa St. Luke's. Paano naging forced transfer? Di ba mamang forced transfer? Kaya nga force, puwersahan. Kung puwersahan yan, ma'am, edi sana hinarang. Tapos tsaka pinwersa, pinagbabangga ng ambulansya. isinakay din umano ito sa pribadong ambulansya na nirentahan nila gayong naghanda ang QCPD ng ambulansya para gamitin sa paglilipat sa pasyente. Meron pong written request ang House of Representatives. That is why nagpadala po ang PNP ng QCPD ambulance. Supposedly, doon po isasakay si Asek Laika at si Dr. Jason Villamor po ang naatasang mag-assist. But however, hindi po nangyari yon because of interference at dinala po siya at sinakay po sa isang private ambulance na nirentahan po nila. At yun nga, natuloy po sila sa St. Luke's. Naniniwala naman ang abogado ni Lieutenant Colonel Villamor na malakas ang isinampa nilang kaso laban sa pangalawang Pangulo. Accordingly, although the Vice President is an impeachable officer, she is not immune from suit. No, based on several jurisprudence. Pero alam mo, sir, mild pa ba nga si BP dun? Buti hindi siya nasapok. Buti hindi nasapok. Mild pa si BP dun. There are no express provision from the Constitution, no, and from the statutes, particularly. Hindi, baka sabihin nyo ba dyan, gusto kong isapukin siya. Hindi. Hindi ako pabor doon. Kaya lang, naalala ko lang nung may sinapok si BP. Particularly saying that the Vice President is immune. Okay, so from the impeachable officers, no, only the President is immune from suit. Linawin natin kasi maraming nagsasabi dyan na immune daw. Hindi po. Kaya nga alam nyo mga kababayan, huwag yun nang antayin. Huwag yun na pong antayin na ikulong si BP Sara Duterte. Anytime. I'm telling you now, itaga nyo ito sa bato. Itaga nyo ito sa bato. Itaga nyo, gusto nyo kahit sa inyo itaga. Pero sigurado ako one of these days, if not this weekend or next week, talagang dadamputin si BP Sara Duterte at ikukulong. Ako, lakas ng pakiramdam. Wala po ako naririnig Linawin ko, wala po ako nahagip na chismis. Ito'y pakiramdam ko lamang. Based on the playbook that they did with Bantag, with Tebes, with KOJC and Pastor Kibuloy, gagawin nila kay BP Sara ito. Kasi alam nyo kung bakit? Ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Yung ginawa kay Bantag, it was somehow a test. Walang pumalag. Yung ginawa kay Tebes, sinubukan na naman nila. Wala ring pumalag. Yung sa KOJC, particular ni kay Pastor Kibuloy, ang pumalag lang mga taga KOJC at saka iilang kababayan natin. May ano ang nangyari. Yan ang katotohanan. Eto, nangyayari na naman. Aantayin pa po ba natin na makulong si Vice President Sara Duterte, dakpin po siya, o di kaya may mangyaring hindi maganda bago tayo magsasalita at aalma sa kanilang pinaggagawa? Ulitin ko po legal freedom of speech ang atin dapat gawin. Legal na pagtitipon, hindi rebellion. Pagtitipon, mapayapang pagtitipon. Alam niyo po ba? Ito para lang sa kaalaman ninyo Bakit po ako pumupunta sa rally? Alam ko naman na ang dami naman na andun na mga vloggers, magagaling din na vloggers. Ano naman nila yun? Sa matter of fact, hindi na ako kailangan. Tsaka feeling ko talaga, sawaan ang mga kababayan natin sa boses ko. Hindi totoo Bakit ako nagpupunta doon?
Kasi gusto kong paulit-ulitin pag nag-i-speech po ko na gawing mapayapa at legal. Una, yan po ang aking conviction. Sa aking puso, naniniwala ako na dapat gawin natin to in the right way, legal way, and God's way. Second, kasi yun ang kagustuhan ng ating dating Pangulong Duterte na leader ng ating samahan na maging mapayapa. Kaya po ako pumupunta doon para pala ipaalala sa mga kababayan natin, gawin natin tong legal. Kasi alam nyo kung bakit? Ayokong magkaroon ng hindi magandang pangyayari. Mapasukan ng hindi magandang bugso ng damdamin. Huwag natin bigyan ng dahilan ang mga pulis na dakpin tayo. Huwag natin silang bigyan ng dahilan para i-disperse tayo. Sana sa mga organizer, bantayan natin ng maigi na hindi tayo mapasukan ng kung sino-sino man. Di ba ho? Napaka-importante nun. Kasi alam nyo mga kababayan, tayo lumalaban based on issue. Tayo lumalaban against this terrorist communist group. Ayaw natin ng katulad nila. Ayaw natin yung mga aktivista ang katulad nila. Kaya, wag natin sila gayahin. Itama natin yung mali nilang klaseng pagrarally. Pinoprovoke yung pulis, mambabato, magsusunog. Wag natin silang gayahin. Gawin natin ang tama. Mag-rally tayo, gawin nating maayos ang flow ng traffic, gawin nating malinis ang kapaligiran. Kasi yun ang tunay na pakikipaglaban, na ang kasamaan ay palitan ng kabutihan, hindi ang kasamaan tumbasan ng mas masama pa. Ganun ang ginagawa nito mga terorista eh. Huwag natin silang tularan. Ulitin ko po, huwag natin silang tularan. Ngunit, dapat, ang bawat isa sa atin, gumising na, bumangon na. Kung ikaw, maka-Duterte ka, kung ikaw naniniwala kang nabudol ka, pumunta ka sa EDSA. Ipahayag mo ang iyong saloobin. Kanina, ang dami kong na-meet na taga Mindanao, taga Visayas, talagang sinadya nilang pumunta. Mga kababayan, kung kaya nyo naman, kung nakakabili nga kayo sa Starbucks, paulit-ulit kahit di nyo naman gusto magkape, gawin nyo naman pumunta dito. Ipakita ninyo yung suporta po ninyo. Kasi alam mo ito dahil ako si Banat Bay. Si Banat Bay, real talk. Ito lang, sasabihin ko lang sa inyo to Meron sa damdamin ko na galit, ngunit may kapatawaran din. Galit, kasi putang ina nadamay kami sa mga nabudol. Kaming mga hindi nagpabudol, nadamay. Sa kawalang niya ng putang inang gobyerno nato. Nadamay kami. Bakit? Pinili nyo kasi yan eh. Kayo ang pumili niyan. Hindi kami. Dinamay nyo lang kami. Isang maling desisyon nyo sa buhay nyo. Hindi kayo nakinig kay Pangulong Duterte. Nadamay ang buong bayan natin. Pinagmumura nyo kami nun eh. Tama, mali. Yung mga kaibigan kong OFW dyan, na panay ang like ngayon sa profile ko. Tanginan nyo, dati minumura nyo ako eh. Galit na galit kayo sa akin eh. Ganun pa kayo. Tapos ngayon, like kayo ng like. Dinamay nyo ako eh. Dinamay nyo kami mga naniwala kay Pangulong Duterte. Pero gayon pa man, napatawad ko na kayo. Gago! Hindi, gusto ko lang sabihin. Napatawad ko na kayo dahil ganun talaga buhay. Minsan nagkakamali. If you cannot forgive here on earth, mahirap po yan. Dahil, di ba, kung tayo nga pinapatawad ng Panginoon,
dapat matuto rin tayo magpatawad. Kaya pinapatawad ko kayo kahit hindi nyo kayo naghumihingi na sorry. Pinapatawad ko yung kapalpakan ninyo. Pero gayon pa man, pwede ho bang hilingin ko lang sa inyo, kung kayo yung mga nabudol, umi-extra effort naman kayo ngayon. Kayo ang manguna na mag-share, mag-like, mag-comment, ipakita ninyo. Oo, nabudol kami pero babawi kami. Babawi kami. Ipapahayag namin na sa loobin namin na abudol kami. It's about time. Hindi ko sinasabi para sisihin kayo. Sinasabi ko ito para bawiin yung pagkakamali. Kasi, repentance without changing your action is not a repentance. Understand? Diba? Kaya nga dami nagsasabi sa Biblia hindi sapat ang humingi ng tawad para ikaw maligtas. Kailangan mo ng aksyon. This is about theology. Ako naniniwala ako 100%. It is only by God's grace that we have been saved. But that forgiveness and that repentance should result into an action. Ibig sabihin, kung ikaw humingi ng tawad sa Panginoon, dapat mag-turn around ang buhay mo. Hindi yung hingi ka ng tawad, pero planado mo na yung gagawin mong kasalanan bukas. Dapat po, kung humingi ka ng tawad, iikot din yung iyong karakter, yung attitude mo, yung pananaw mo sa buhay, maiiba rin. So what do I mean? Ganun din po, kung ikaw ngayon ay nare-realize mo na nabudol ka, huwag kang tumanga dyan. Huwag kang tumunganga. Huwag kang pumutak-putak lang sa social media. Ipakita mo at sumuporta ka sa EDSA. Ang ganda nun, social media, EDSA. Di ba ho? Bakit to? Legal po yun. Legal po ang magtipon-tipon at ipahayag yung saloobin. Nasa konstitusyon po yan. Paulit-ulit ko na. I-memorize nyo na yan. Article 3 Bill of Rights. Memorize nyo na yan. Kailangan po bumawi tayo sa ating pagkakamali. Kaya nga dapat kayo mga nabudol ang manguna at pumunta sa EDSA. Naintindihan po natin? Gumawa tayo ng paraan. At may pakita natin sa taong bayan, hoy, mali na yung ginagawa ninyo. Hindi na tama yan. Hanggang kailan kayo tatayo? Kasi alam mo kung bakit? Marami ko nakikitang komento. Marami ko nakikitang o nababasa na mga napapanood na mga video na sinasabi nila, oy, kayo namang AFP, manindigan kayo. Kayong ganito. Dapat tumayo ka na, Browner. Bla, bla, bla. Okay yun. Wala akong problema sa ganung mga taong nagsasabi. Pero again, real change comes from within. I understand that we have to say that. Oy, magising kayo. Pero more than that, hindi ka makakagising ng tao kung hindi ka gising. Hello? Naintindihan mo natin? Hindi mo magigising ang diwa ng ibang tao kung yung diwa mo hindi gising. Kaya pumunta ka at ipakita mo, nagising na kami. Hindi na kami magpapabudol uli. Gising na kami. Doon ipakita mo ngayon. Tama, mali. Hindi lang natin, naintindihan ko, kailangan natin gisingin yung mga natutulog. Pero siguraduhin natin na ginagawa muna natin yung pagbabago. Dahil ang tunay na pagbabago ay ang magbago ang sarili. The only time na pwede nating sabihin sa ibang tao na, huy, magbago kayo, pag ikaw, nagbago ka na. Naintindihan? Ayon sa PNP, ang kasong direct assault ay mayroong maximum na penalty na hanggang 6 na taon na pagkakakulong at multa na 200,000 piso habang yung... 6 na taon, no?
Ganyan no, ang plano. Obedience to the person in authority ay mayroon namang multa na 100,000 piso at pagkakakulong na hanggang 6 na buwan. At June, sinabi din kanina ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press conference dyan sa kanyang satellite office sa Zamboanga na magsasampa din sila ng kaso laban sa Philippines. Alam mo, ito kinalulungkot ko talaga ho ito. Nalulungkot talaga ako sa pangyayari na ito dahil I know, paulit-ulit ko na sinasabi po ito sa vlog ko Naalala ko noon. Naalala ko noon kay Pangulong Duterte. Nakakalapit kami noon Lalong-lalo na si Mocha. As a matter of fact, dami na inggit kay Mocha noon Kasi nakakasakay siya sa helicopter ni Pangulong Duterte. Kasi nga, yun ang trabaho niya Social media ni Pangulong Duterte. Nakakasakay siya sa presidential car noon kasi kinukuhanan niya si Pangulong Duterte. Binibidyo niya Dami nagagalit noon. Kakilala na namin yung mga PSG noon There was even a time na muntikan namin makasama sa ride. Yung kanilang pinuno noon. Nakakasama namin. Pero, pagdating sa trabaho, hindi kami yung magbibida-bida. Kaibigan kami ni Presidente. Kaya, wag nyo kaming hahawiin. Walang ganun. Pag trabaho nila, kahit sino ka pa, hahawi sila. Kailangan kasi, trabaho nila yun Paano kunwari, tinupak si Banat Bay? Di ba? Hindi naman sa pinagdududaan nila ako. Paano kunwari, nabayaran si Banat Bay na may gawing masama kay Pangulong Duterte? Kaya anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin lang nun mga kababayan, kahit sino ka pa, kahit malapit ka pa sa presidente, kailangan kang proteksyonan ng presidente mula sa'yo. Sabi ko nga sa inyo nun ang dami kong mga PSG followers nun, nanunood sa vlog ko. Kita nyo naman si Pangulong Duterte, nanunood nga Pero pagdating ng trabaho, iwas ako. Tabi ako. Hindi ako magmamadgaling. Bibida-bida. Friends tayo Ganun tayo, di ba? Kumakain pa nga tayo sabay Hindi ganun. Ginagawa nila yung trabaho nila. O kailangan nawiin si Banat Bay, hahawiin si Banat Bay. Hindi papasukin. Kasi trabaho nila yan Again hindi ko pinagmamalaki na ako meron katungkulan. Wala po katungkulan. Si Mocha meron. Trabaho niya rin yun. Pero pagkakailangan siyang patabihin, sinesenyasan siya. Kung hindi man siya sisenyasan, tatapikin siya pag hindi alam mo. Ma'am, ganun. The only time na hindi siya hahawiin, pag ang presidente na ang nagkumamay. Pag ang presidente na ang nagbeso. Yun. Pero at this time, kay BP Sara Duterte, kitang-kita nyo naman. There were tents already. There were already, sabi nga ni BP, meron na hong threat sa kanya. Documented threat. At ang kalaban niya na ngayon, ang ino-oppose niya na ngayon, walang iba ko, hindi ang gobyerno. So, hindi sa madaling salita, hindi masasabing secure kung may pulis na nandyan. Hindi yun, sabihin, hindi yun matik. Hindi yun matik na, PNP naman yan, bakit kailangan hawiin? Hindi po. Kaya nga merong special unit to protect the Vice President. Naintindihan natin? Ang nakakalungkot, dito ako nalulungkot. Bakit hindi man lang na ipagtanggol ni AFP Chief? Ano kaya ang sagot? Hindi, ako ano kaya ang sagot? Eto kaya ang sagot? Basahin nga natin. Marcos names 4 Court of Appeal justices, including
military's chief sister. Aba, sino kaya ang chief yan? Ayan, basahin natin ang article. President Marcos, Thursday, appointed for new associate justice to fill vacancies in the Court of Appeals, including the sister of Armed Forces of the Philippine Chief, Romeo Browner. The newly named CA Associates, ayan na, including Marietta Browner. Kayo po. Wala naman po ako sinasabi. Pero kayo na lamang po ang magsabi, mga kababayan. Ito, tanong ko sa inyo. Pwede nyo i-comment dyan. Sa tingin nyo kaya, nakaka-apekto etong pag-appoint sa kapatid ni Browner, kaya si Browner ay hindi masyadong makaimik? Ito'y isang malaking tanong. Gago! Tanong lang ha, tanong lang. Kaya alam, masama na magtanong ngayon. Tanong ko lang ito. Kaya ba sunod-sunuran na lang si Browner? Tanong. Gago! Kayo po ang sumagot. Hindi po ako. May epekto kaya ito? Nako. Hindi mo matatanggal sa isipan ng taong bayan na magduda. Kaya, 1, tinanggal ang mga sundalong nakadetail kay VP. Kasi, kung ako yun, ipagtatanggol ko. Kung ako yun, ha? Ako lang naman. Tauhan ko yun. Ipagtatanggol ko yun. Ipagtatanggol ko yun. Alam nyo, meron din ako mga tauhan, mga staff sa aking negosyo. Halimbawa, may magsusumbong sa akin. Halimbawa, may susumbong si Toto. Si Toto, magsumbong sa akin si Toto. Taga-Balokod yun eh. Nagsusumbong niya sa akin, sir, ganito yung ginawa, ganyan. Itong sound system na yan. Even if, alam mo yun, meron akong hint na medyo nagkulang din si Toto. Halimbawa lang, kahit pa paano, since trabaho niya ay ayusin ang technical ng grupo ko at merong ayaw pumayag na pakialaman ng mixer nila. Yung sa sound system kasi may mga epal na ganun mga sound system na galing-galingan na hindi nila alam, nasa kontrata ko yon na kami ang magkokontrol ng tunog namin. Minsan may nagagalit. Minsan, dahil doon, i-insist ni Toto, sir, kami po ang kasi nasa po namin yan. Tapos, magkakasagutan ng konti. Ipagtatanggol ko si Toto. Bakit? Tao ko yun eh. Trabaho niya yun. Based on my utos and based on the contract that I have with the client, nakasulat doon. Karapatan namin na ayusin ng sounds, karapatan namin na ayusin ng mixer at pakialaman ng mixer. Pumirma ang inyong client na kumuha rin sa inyo sa sound system. So, ipagtatanggol ko si Toto. Tama, mali. Hindi yung lumapit sa akin, sir, nag-away kami no ay, ikaw kasi, gago ka eh. Relieve ka muna dyan, palitan ka na ni ng ibang tao. Hindi, ipagtatanggol ko yun kasi ginawa niya yung trabaho niya eh. Ngayon, kung meron mang pagkakamaling ako nang kakausap sa kanya. Pagkatapos na nang magawa niya yung trabaho niya, ako kakausap sa kanya, uy, next time, kahit sigawan ka, wag ka makipagsigawan. Sasabihin ko. Pero on the spot, ipaglalaban ko siya. So what do I mean?
Sana ganun ang ginawa ni Browner. 'Di ba? Sana sinabi niya, hindi, this is the job of my people to protect the Vice President. Tapos after nun, next time naman, wag mo naman tabigin. Medyo magpasintabi ka naman. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Kaya lang, ewan ko sa inyo. Bahala na kayo mag-conclude. Gago! Naintindihan niyo ibig ko sabihin, mga kababayan? Di ba? Tapos sasabihin nila hindi ginigipit si Bipa Sara Duterte. Anak ka na yung wedding, Huwag tayo maglokohan. Di ba po? Naglolokohan tayo eh. Pero mga kababayan, bago tayo magtapos, di ba yung aking intro at yung aking title na kinausap na si Pangulong Duterte ng mga military officer, active and retired, na gusto na daw nilang bumitaw sa gobyerno. Saan ko po ba nakuha yun? Invento lang ba ni Banat Bayan? Hindi po. Eto, panoorin nyo ito. Mismong si Panelo ang nagsabi. Alam naman po natin si Panelo nakakakausap kay Pangulong Duterte. Lahat sila, alam mo, maniwala ka. Si Presidente nga ang pumipigil sa military. Ayaw niya ng coup. Ang dami na lumapit sa kanya. Ayaw ko ng bloodshed. So, you're saying that active and retired military personnel ay lumalapit kay dating Maraming lumalapit sa kanya. At sinasabi pong ano? O edi, ano pa? Ano po? O edi, mag-take over sila. Ayan, malinaw na malinaw. Mas malinaw pa sa malinaw. Maraming lumalapit kay Pangulong Duterte, active and retired, na sinasabi nila kay Pangulong Duterte, gusto naming mag-take over na. Ano sagot ni Pangulong Duterte? Ayaw niya ng kudeta. Kasi kahit nung presidente That's pa yan. Serious. That's serious, sabi. Hindi serious yan, joke yan, joke. Nagjo-joke ba si Panelo? Hindi. Sinasabi niya, serious yung binitawan na yun. Presidente pa yan. Di ba, iniiwan kami sa cabinet niyan. Sa galit niya. Grabe, iniiwan siya. Grabe naman si Duterte. Iniiwan siya sa cabinet. Buti nakahinga kayo. Ibang cabinet. May cabinet meeting pala. Kumpletuhin mo kasi, Attorney Panelo. Baka mamaya yung mga tangan-tanso, isipin nila, ay, sama ng ugali ni Duterte, iniiwan mga sekretary niya sa cabinet. Gustong patayin. Alam mo naman, tanga yung mga tanso tsaka mga pinklawan eh. Di ba? Tanga yung mga yan eh. Magbahala na kayo, magkudita kayo kung gusto nyo. Ayoko na rito sa gobyerno to. Di ba? Ganon. Yun din ang sinasabi niya. Kung gusto niyo yan, pero ayoko ng bloodshed. Ayokong madugo. Hindi ba sinasabi niya, hintayin nyo na lang, patapusin nyo na yung mama. Ayun, sa totoo lang, between us, talagang yun ang gusto ni Presidente. Ayun na nga. So, ayan po, malinaw na sinasabi ni Panelo na sinabi daw ni Pangulong Duterte sa kanya na marami nang lumalapit retired and active military officer na gusto nang mag-take over. Grabe po, ano? Si Pangulong Duterte pa ang pumipigil. Kasi nga si Pangulong Duterte ay, pag nakausap niyo po siya, he is always sa batas. Gawin ng tama, legal na paraan. Abogado siya eh. Kaya nga ang galing ng mga sagutan niya sa Senado, kasi nga alam niya yung batas. Lahat ng bagay dapat gawin sa tama at sa legal na paraan. Dahil ayaw niya na magkaroon ng bloodshed. Ayaw niya na magkaroon ng parang halimbawa in the future that merong ginawang hindi maganda at illegal. Kaya galit na galit siya, di ba? Doon kila Trillanes yung nagpunta sa Oakwood. Gagalit siya kung ano lang daw ginawa ko, hindi pumitik lang daw ng kung ano-ano doon. Sabi ni Pangulong Duterte. Di ba? Kasi nga ayaw niya ng ganyan. Pero, sa tingin ko, ayon sa narinig ko kay Panelo, na sinabi daw ni Pangulong Duterte, marami na ang nagigising at gising.
Kaya sana po ay magkita-kita po tayo at ipahayag pa natin ang saloobin natin upang magising pa ang ating mga kababayan sa nangyayari sa ating bayan. Maraming salamat po. Ako po si Banat. Bye! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang